sinabi ro niya sa isang group chat, sinabihan niya tong si Senator Amy Marcos, one of these days, huhukayin ko talaga yan, tsaka tatapon ko sa West Philippine Sea, diba? Kung magtutuloy-tuloy daw yung ginagawa sa kanyang pamilya. Ang curious ako, hindi ba na-offend dito si Amy Marcos, maski kakampi niya si Sara Duterte? Yun yung isang tanong dyan eh. Diba? Parang nilaglag si Amy. Whether yan ay sinabi before, mga a month ago o a week ago, doesn't matter. No? Anong naging sagot ni Amy? At bakit in-announce o kinwento ni Sara ngayon? No? Grabe yung kahihiyan kay Amy. Ibig sabihin, nilalaglag talaga siya. So, ano nangyari in between? No? Na BFF pa sila at yung press con kahapon. Ano yung nangyari? Para gawin niya yon dun sa kanyang BFF na kasama niya nagmomotor, na ang sabi ay hindi siya iiwanan, kahit mag-isa na lang siya. No? Ano kaya yung nangyari? Very interesting yun. Yun yung isang hinahanap ko yung kwento. What happened in between? Kasi mukha bang strategic itong ginawa or tactical yung binanggit ni Sara Duterte? The fact that she mentioned it, wala naman nagtatanong di ba? Kaya nga, paglalaglag yun, pangbanat kay Amy yun, na umalis ng slate ng administrasyon, umalis ng slate ng administrasyon, clearly, para mas lumapit sa kanila. Bakit na sinabi yun? No? Nalagay sa spot si Amy. Hindi ka man lang sumagot, ganun yung sinabi tungkol sa tatay mo. No? Hintayin natin siya bukas kung sasagot siya. No? Isa pang nailaglag, si Manny Villar. Oo, yun nag-advise daw. Winawarningan si Sara. Nilaglag din niya si Manny Villar. Oo. Nilaglag din niya si Manny Villar na yung anak, paboritong anak, ay tumatakbo sa administration slate. Hintayin din natin. Anong sasabihin ni Manny Villar? No, dito. Laglagan di ba? Laglagan. Pero sa mas matindi. At least yung host dito, never ko ilalaglag yan. Ako rin, yung kausap ko ngayon, never kong sinabihan ng hindi tama yan. Ay, torture nila ako, hindi ko lalaglag yan. Talaga? Parang hindi yata. Parang nagduda ka. parang hindi ako naniniwala doon. Feeling ko ilak pa lang yung pinto, wala pang ginagawa. Aamin na po ako. Yun yung problema dito, walang tibay no? Duda ako dyan. Wala pang nilalabas na diba? Hindi naman tinatanong, ba't mo ikikwento yung advice sa'yo ni Manny Villar? Diba? Ba't mo ikikwento yung sinabi mo kay Sara na sobrang grabe, sobrang morbid, no? Kay Amy, no? Ano yung kwan mo? Kaya nga, yung lagi natin sinasabi, di ba? Merong method in their madness. Ito, nakikita lang natin madness Walang method. Unless ikaw may nakita kang method. Ako nakita ko lang madness. Iba yung nakita ko Ayoko nang sabihin. De, pero yung observation ko, yung binanggit ko na simula ng ating episode, parang we saw different moods of Sara Duterte. Hindi siya individually yun Pag pinagsama-sama mo, yun siya. So, anong conclusion mo? Pag pinagsama-sama. Ayokong gamitin yung term pero I think alam nyo. Okay. Anyway. Hindi kasi talagang ako mismo nagulat. Nagpipigil ko ulit mag-comment. Akala ko. Nagulantang ako ron yung sinabi niya. Nagpipigil ka ulit. Huhukayin niya si yung tatay. Si former President Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Si Amy Marcos, di ba? Lagi niyang binabagit yung tatay niya sa mga kampanya, etc. Para diba? Siguro naman at a very personal level, na-insulto siya dapat doon, di ba? Kahit kakampi niya si Sara. Pero kahit yung mga apparently less antagonistic moments niya, may banat pa rin Nung giniginaw siya, nung sinisipon siya, anong hirit niya? Hindi ako nagko-cocaine, Okay. 3 beses yata sinabi, hindi ako nagko-cocaine. Kahit yung mga ganun bang apparently innocent moments, no? Parang walang naiwan na innocent moment dun sa na yun. Hindi innocent yun. Siyempre, talagang niyayari si Bongbong Marcos. Hindi raw siya nagko-cocaine. Yun dapat yung diniin ng mga reporter, no? Dapat, di ba? Kung ikaw yon, di ba? Didiin mo yon, di ba?
No? Hindi, tatahimik din ako. Anong tawag mo? Anong tawag mo sa mga tanong? Bugok. Ha? Anong tawag Bugok. mo? Mga bugok. Bugok. May ibang tanong. Baka madamay ako doon sa mga tatamaan dito. Yung disabog. Hindi. Hindi kasama si ano. Hindi, ano lang, finid lang sa akin yan ni Mr. Ronald Llamas. Observation niya talaga yan. Sabihin mo nga yan. Hindi ko masabi kasi ako yung pag-iinitan eh. Ayan. At 5 beses siya nagsabi ng BS. Di ba? Oo 5 nga eh. beses siya nagsabi ng BS. Ang pagkakamali ko kanina, nabanggit ko sa isang TV show, yung binanggit niya, bawal pala yun. Sabi ko, kino-quote ko lang naman eh. Grabe, ano ba kayo? Bawal Na-normalize pala na yan. Ano ba yan? Nagsimula tayo ng 2016. Yung pagmumura, kababuyan, kabastusan, kabalahuraan, in public, normal na yan. Diba? Eh, kasasabi mo lang kanina, katarantaduhan eh. Bakit? Ano bang... Masama ba yan? Masama Ano ba ba yung English term nun? na yun? Ano ba English nun? May English ako. Parang sa akin, may nagalit nung bakit ko daw binabanggit yung idiot. Di ba, ibig sabihin lang naman ng idiot, ignorant? Mas nakaka-insulto. Hindi yata magka-level yun. Hindi magka-level. Ayan, tomfoolery. Sabi ni Rafael, tomfoolery. Isip ko absurd na lang eh, absurd. Okay. Pero ito, na-curious ako. No? Why do you think she faced the media kanina? Yung timing nito. Tingin ko partly, yung usual na nilang ginagawa to change the narrative. No? Dahil gulping-gulpi sila sa quad hearings, gulping-gulpi sila dun sa budget hearings, no? Tapos sa mga surveys, gulping-gulpi sila. Yun, siguro isa yon. Ikalawa, depende sa gising. Baka hindi maganda yung gising niya. No? Baka may nabasa siya o may nag-text sa kanya, no, na hindi niya nagustuhan. So, naging unhinged. No? Ano ba sa Tagalog yung unhinged? Mas masakit yung pag tinagalog. Yung unhinged siya. So, parang naging unhinged siya. No? Doon sa... parang wala na siyang kanina, bagamat soft-spoken siya, parang wala na siyang control sa sarili niya. Masisira yung mga profiler dito kay Vice President. Yung mag-profiling sa kanya. Masisira. No? Masisira. Mukhang mas kailangan niya psychiatrist. Hindi ba ano siya? Parang, hindi ba, ito lang baka makalimutan ko. Gusto ko lang idagdag, di ba? Kasi pinag-uusapan natin yung timing. Ang isang basa ko ron, as regards sa timing, baka naman meron siyang nadidinig o nararamdaman na baka malapit na yung impeachment. Kaya kailangan niyang magsalita. Dati pa niya binabanggit eh. Tingin ko naapektuhan din siya nung sagot ni BBM. Yung I was deceived. Nung isang araw. Yes, yon. Sinagot niya yan di ba? Sinagot niya kanina. No? Yun nga yung parang main reason ng press con niya eh. Yun. So, yun yung ikatlo na tingin kong kadahilanan. So, maraming dahilan eh. Naghalo-halo na eh. At parang yung kanyang press con, naghalo-halo na.